At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Ano ba itong iaatang? Kasi may atang eh. Mayroon siyang iaatang sa balikat, mayroon siyang pasan. Sino ba itong may pasan? Sinagot ko na, yung primero ministro ng kaharian ni David. Yun Siya ang merong role dahil siya ang representative ng hari, kapatid. At bakit ba kunik yan? Nalilito siguro ang kapatid natin. Bakit nakunik natin ni Pedro? Maging katulad din yan sa ginagawa ni Eli Soriano, mag-quote ng proof texting sa Old Testament at i-apply niya sa kanyang iglesia, na hindi naman tinutukoy ang kanyang iglesia na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos diyan. Iba naman yun eh. Bro, mute mo muna si Brother Larry. Sumasagot pa ako sa iyo, bro. Baka naman pwede siya tanungin yung pare nyo. Teka. Padre, tangkap ka ng tanong, Padre? Oo, walang problema. Sige, go ahead, Brother Ray. Okay. Mayong gabi eh. Hindi, Tagalogin mo, bro. Tagalogin mo. Mayong gabi, bro. Ay, Bro Larry. Si Mr. Gitgano, sa taga Cebu man siguro ni. Bohol. Bol? Taga Bungol man ko. Ito, brada. Ito binasa nila kasi itong 22 ng Isayas at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya ay magbubukas at walang magsasara at siya magsasara at walang magbubukas. Sabi nila, siguro, gayon din sa'yo. Si Pedro daw to. Tama ba? Ay, hindi. Wala kami sinabi ng ganyan, bro. Ano to? Sino to? Kasi, ang inaano nyo, galing dun sa Matthew 16:18 na binibigyan ng susi, dito, ang ginagamit nyo naman dito kasi, wala magsasara. Hindi, bro. At siya magbubukas at wala magsasara. Kasi si Pedro nga daw ang binigyan ng susi. Yan sabi nyo. Padre Darwin. Ang sagot dyan, bro, hindi yan si Pedro. Yan po ang Davidic Kingdom, bro. Merong prime minister na makatanggap sa susi. At yung makatanggap ng susi ay pinagbigyan o pinahintulutan ng hari na siya lang ang makapagsara at makapagbukas ng pintuan. So the king is King David, representing Jesus Christ. And then nagtayo siya ng bagong kaharian. Ang unang prime minister sa kanyang kaharian ay makasing katulad sa Davidic Kingdom, bro. So, si David yung hari dyan, yung primero ministro ang tinutukoy dyan ni King David. So, sa kaharian din ni Kristo, siya ang hari. So, meron siyang primero ministro. Binigyan niya ng susi si Pedro dahil siya ang primero ministro. The first leader of the apostles. So yung makatanggap ng susi, kapatid, sign of authority po yan sa primero ministro sa Davidic Kingdom. Yan ang kinukote mo sa Isaiah chapter 22 verses 21 to 22. At magkasing tulad yan sa tinayo na kaharian ni Kristo, yung iglesia or simbahan. So meron siyang primero ministro na nakatanggap ng susi. Yung makatanggap ng susi, kapatid, ay sign po yun, symbol po yun ng authority. So, sa Davidic Kingdom, yung primero ministro ay nakatanggap ng authority. So, sa kaharian din ni Kristo, sa kanyang simbahan, ang unang tao na nakatanggap ng susi, base sa kasulatan, ay si Pedro. Therefore, ang primero ministro sa tunay na iglesia ay si San Pedro. Yan, nakatanggap siya ng susi. Yan po ay magkasing tulad, kapatid,
sa Davidic Kingdom sa Old Testament. So si David yung hari, kapatid, meron siyang primero ministro. Yan po ang sagot ko. Ganun naman pala, hindi pala ito kung hindi naman ito si Pedro, binabasa nila yung sa Mateo, bakit ikinukunik nila ito kay Pedro, na si Pedro daw yung binigyan ng susi? Kung hindi naman pala si Pedro to. So, yung Old Testament, kapatid, yung cultural context ay makunik dahil ang si Pedro ay Hudyo, si Kristo ay Hudyo. So, maintindihan natin yung lingwahe ni Kristo sa Matthew 16:18 with a proper context, sa Jewish context. So, maintindihan natin ng lubos, kapatid. Hindi natin i-separate ang New Testament sa Old Testament para lubos nating maintindihan ang lahat. Dahil kung babasa ka ng isang talata without the cultural context or historical context sa mga Hudyo, hindi mo lubos maunawaan, kapatid. So, makonect sila in terms sa pakatanggap ng authority. So, si Kristo pala ay nagbigay ng authority kay Pedro. So, sa panahon ni David, yung primero ministro ay pinahintulutan. Binigyan ng susi or symbol of authority na he will do in behalf of the king. No, representative of the king. So si Pedro ay nakatanggap in like manner, kapatid. In like manner, si Pedro ay nakatanggap ng susi. Therefore, nakatanggap siya ng authority. At tulad ng primero ministro sa Davidic Kingdom. So ngayon, nagtayo na si Kristo ng kaharian at ang unang nakatanggap ng susi, among the rest of the apostles, si Pedro. At nakasulat yan. Father Darwin, kasi ako ang sumagot. Ako kasi ang sumagot niya kaganina, Father Darwin. No? Pwedeng, Bro Larry. Kami na lang mag-uusap. Brother John Ray, Kami na wait lang lang. mag-uusap. Huwag ka na lang sumali kasi. Wait lang. Sige. Ibigay na lang natin kay Okay, Brother okay. Darwin yung yung pagkakataon. Sige, Brother Larry, go ahead. Sige. Kasi kung Brad, kung uunawain mo kasi yung pamamaraan ng mga kasamaan mo dyan, binabasa nila yung Mateo, tapos ikinukunik itong Isaias 22 na hindi naman Kaya nga pala ito. Sa Ako ang mag-explain kasi ako sumagot sa iyo kanina, bro. Paliwanag ko muna. Ay, hindi Kasi ako pala sumagot ito sa iyo bro. Hindi, wag kang si Brother Darwin ang kausap ko eh. Hindi mo pwedeng yan sa kanya kasi ako ang sumagot sa iyo niya kanina para may paliwanag mo na maigi. Tapos na tayo mag-usap eh. Bro, okay lang yan, Tapos bro. John Ray, okay lang yan. Sige, go ahead. Brother Larry, go ahead. Ito nandiyan na nga, may kausap na nga ako eh. Singit ka pa ng singit eh. Brother Wayne. Yes, present. Ito pa lang sa Mateo 22, hindi si Pedro to. First, Primero ministro sa Davidic Kingdom. Primero ministro. Ito, babasahin ko. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya magbubukas at walang magsasara. At siya magsasara at walang magbubukas. Ano ba itong iaatang? Kasi may atang eh. Mayroon siyang iaatang sa balikat, mayroon siyang pasan. Sino ba itong may pasan? Sinagot ko na, yung primero ministro ng kaharian ni David. Siya ang merong role dahil siya ang representative ng hari, kapatid. At bakit ba kunik yan? Nalilito siguro ang kapatid natin. Bakit nakunik natin ni Pedro? Maging katulad din yan sa ginagawa ni Eli Soriano, mag-quote ng proof texting sa Old Testament at i-apply niya sa kanyang iglesia na hindi naman tinutukoy ang kanyang iglesia na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos diyan. Iba naman yun eh. Bro, mute mo muna si Brother Larry. Sumasagot pa ako sa iyo, bro. Naghihintay ako sa iyo while natatapos. Hindi ko sumasapaw sa iyo. O ka ng magandang ugali dito sa ating programa. So kanina hindi ako sumasapaw sa iyo, no?
Dahil hinihintay ko matapos ka. So hintayin mo din matapos yung sagot ko sa'yo. Para hindi Sige, natin i-mute. Oo. Sige na. So, ang nangyari sa inyo, kahit hindi tumutukoy sa inyo, ay ina-apply nyo sa inyong iglesia. Yung iglesia sa Diyos sa Biblia, ang leader dyan ay obispo. Hindi naman obispo si Brother Ili. So yun po ay is out of context. Pero ang pag-quote sa ating mga kasamahan dyan ay kadugtong. Dahil yung si Kristo is son of David. Yung line ni King David kadugtong kay Kristo. Yung pamamahala din niya sa kanyang kaharian ay maisik in like manner din, magkatulad sa dumala or govern sa kanyang kaharian. So, bakit kinukote yan sa ating kasamahan? Dahil yung makatanggap pala ng susi ay binigyan ng authority. So, in connection to Peter, siya ang unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos among the apostles. So, siya ang unang head, yung primero ministro sa unang iglesia o ang iglesia na tinatag ni Kristo. So, kung walang kadugtong ni Pedro, yung iglesia mo, o kadugtong ka lang siya ang nakatanggap ng susi, hindi dinuplicate ito ni Pedro kay Brother Ili. Hindi na nagsasabi si Kristo, Pedro, i-duplicate mo yan, yung susi na yan, ibigay mo kay Ili Soriano at ibigay mo din ni Felix Manalo. Kahit duplication sa susi ay hindi nakatanggap si Brother Ili. So therefore, wala silang authority. So ang pag-quote natin dyan, it refers to the authority, kapatid. So connected. So hindi si Pedro but connected to Peter. Kapatid. Okay, last question na lang bro. Tatlong tanong lang. Go ahead bro. Kung hindi pala si Pedro, sino? Anong pangalan nito? Ibasahin natin ang buo. Yan po ay mini-mention dyan. Basa mo, Brother Jando, ang buo. Okay, Dahil basahin nagtatanong na si natin kapatid. Yung buo. Isaiah 1 to 22. Okay. Basahin natin muna. Isaiah 22. Yan. Simulan natin sa tayo magsisimula dito. Ito yung simulan dito sa 15 para mahaba-haba rin. Sabi ganito, itong aking lalamunan ito yung abo ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala, sa alabok. Iniwan mo ako, halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid, na mga kamay at pa ako'y kanilang pinupunit. Isayas mo dyan to. Isayas bro. Isayas pala, Isayas. Awit yung ano mo. Ako. Isayas 22. Isayas bro. 22. Atras mo lang sa 15 bro. Simulan sa 15. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab ng gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at tatapon sa malayo? Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karwahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hikias. Si Eliakim pala. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So, sino yung una bro? Si Sibna. Pinalitan siya ni Eliakim. So, yan ang tinatawag na Prime Minister bro sa kaharian ni David. So, yung si Sibna ay pinalis. Pinalitan siya ni Eliakim. Anak ni, anong sabi doon bro? Hikias. Hikias. Yun ang sagot sa
Follow-up question, yun ang sagot sa tanong mo. Sino yan? Si Ibig sabihin bro, Eliakim. ang tinutukoy dito si Eliakim. Yes. Si Eliakim. Si Eliakim ba, bro, nagiging ama siya sa sangbahayan at sa mga nananahan sa Jerusalem. Nagiging ama ba si Eliakim sa sangbahayan ni Yehuda? Base sa talata na nabasa. Naulitin mo, Brother Jano. Yes. Base sa Maliban- talata na nabasa. Okay, Maliban Basahin mo, bro. Basahin mo muna, bro. Siya ang- siya ang pagsusuotin ko ng iyong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. So, nasagot yung ano mo. Sunod na tanong, bro. Ito bro, yung 22 karugtong pa rin to sa Yes. 21. Yung Kasi kadugtong yan. sinasabi na iaatang ko sa kanyang balikat. May atang, ibig sabihin, si Eliakim ay inaatangan. May atang siya. Yan ang sagot mo. Sa English, bro, basahin mo na sa English anong kaulugan ng inaatangan. Sa English mo na, bro. Binibigay, Brother Darwin, ibinibigay. I will Ibinigay give ko, I will give I will give him complete authority. Oh. So, yung inatangan, bro, it is all about authority. I will give Under him the king. I will give him complete authority, the total authority from the king, under the king, but he is under the king. The descendant of David, he will have the keys of office. What he opens, no one will shut. And what he shuts, no one will open. So it is all about the authority, kapatid. So, magkadugtong yon dahil siya ang nakatanggap sa Davidic Kingdom, si Eliakim, sa panahon ni Propeta Elias. Binalitan si Sebna ba yun? Si Sebna. Sa panahon ni Kristo, dahil connected siya ni King David, so yung pamaraan sa pamalakad sa kanyang kaharian ay makisigkatulad. No? Binigyan niya ng susi si Pedro. It is a sign of authority. Connected talaga sa pagmahala ni David sa kanyang kaharian. Sa bagong kaharian na itinatag ni Kristo, na tinatawag natin ngayon na simbahan o iglesia. Sunod na tanong, kapatid. Maliban bro sa kay Eliakim na sinasabing inaatangan, kasi may atang eh. Maliban doon at maliban kay Pedro, mayroon pa bang inaatangan ng Diyos na iba? Meron pa ba? Yung mga successor ni Eliakim at yung successor ni Pedro, dapat natin ma-connect. Kaya nga yung simbahan natin ay nasa Roma dahil kung nakapunta ka sa Roma, kapatid, nakapunta tayo yung St. Peter's Square, yung St. Peter's Basilica, nakapasok talaga tayo doon. Sa ibaba ng altar, kapatid, kung alam mo, yung baba ng altar, nandun ang mga butok, mga kalansay ni San Pedro. Kaya yan po ang reason ba't nandun ang mga Santo Papa natin. Dahil nandun nalibing yung unang nakatanggap ng susi. Yung lahat ng Santo Papa ay nasa Roma. Connected po sila kay Pedro. So sa tanong mo, meron pa ba maliban kay Pedro? Meron pa bang nakatanggap ng susi? Yung successor niya, yung mga unang kasunod, tinatawag sa simbahan ng mga Santo Papa. 266 na po yan. Na Santo Papa kapatid. Historically, hindi yan opinion ko. Kahit i-google mo yan ngayon. Makonect, galing ni Ito. atras tayo, galing kay San Papa Francisco. Ipakita mo, Brother Jando, hindi ito katang-isip mga kapatid. Historical talaga itong sinasabi natin. Grounded talaga ang Iglesia Katolika. Pero ikumpara sa inyong iglesia, Brother Eliserio Serrano ang nagtatag, walang putol. So paatras ka, mga 1980s or 1970s, wala pang iglesia ng Diyos na tatag ni Eliserio Soriano. Hindi naman siya nagtatatag eh. Hindi nagtatatag, pero siya ang na prime mover sa pakita natin, bro. I-search natin, bro, sino nagtatag sa Iglesia ng Diyos. Kasi pagkita natin. I-search natin muna. Sige. Pakita natin kung sino ang sino talagang nagtatag nito. founder. Para Founder. makita ng Pakita natin. Walang
walang bias ang Lumayo, lumayo na tayo. Dapat dito tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina na hindi si Soriano ang nagtayo eh. Sabi mo yun eh. So, para yung mga tao hindi mapaniwala doon, search natin. Yan. No? Okay. Google bro. MCGI founder. MCGI founder. Result, Eli Soriano. Eli Soriano, natatag dito. Ang nakasulat dito, si Brother Eli Soriano. So, sunod na tanong, bro. Ngayon, sabi mo kanina, wala nang ibang inaatangan. Maliban dito kay Eliakim, wala na. Hindi yan bro. Ang sabi ni Father Darwin, hindi. si Eliakim at ang kanyang mga successor. Mali ako. Oo. Hindi, nagkamali ako. Mali yung sinabi ko. Hindi, ang tanong ko kanina, kung wala na bang ibang inaatangan, yung natanong ko, tapos sabi niya, yung mga successor, di ba? Yes bro. Yes. O, yung mga successor. Yung mga successor na yan yun ba yung sinasabi niya, yung mga papa sa Roma? Yes. Ito meron akong babasahin, kasi sabi nyo kasi, yung mga successor ang inaatangan maliban kay Eliakim ay ang inaatangan ay yung mga successor, yung mga papa sa Roma. Ito babasahin ko. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Malayo yung Isaias na Visayas bro. Ang ibig sabihin ni Father Darwin, yung successor ni Peter. Bro, successor ni Peter ang sinasabi ni Father Darwin bro. Successor ni Peter. Yung binabasa mo, Isaias 9 Visayas, wala pang Peter yan. Wala pang Peter yan bro. Di, wag ka muna kasi sumingit. Di ba, tapusin mo, Brother Jando. Oh, sige. Pambira. Masyadong defensive eh. Pero patuloy bro. Pinagbibigyan ko naman si Brother Darwin na magsalita. Kayo naman, mga bataan dyan, huwag kayong masyadong matapang pa kayo sa Sige na, tanong na, huwag ka nang daming sat-sat. Sige na, tanong na. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanga-manga, tagapagpayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang inaatangan kasi, may inaatangan pang iba, maliban doon sa binasa niya na Eliakim. May iba. Yung ipinanganak na bata, lumalabas dito, yung nasa 22 na binasa nyo, hindi yun hindi yung primero ministro na naaatangan magiging ama sa Huda at sa sangbahayan ni David. Lumalabas dyan si Kristo yan Lumalabas dyan si Kristo. At yung sinasabi niyo sa Matthew na si Pedro ay siya lang ang binigyan ng susi, hanggang ngayon ba ay si Pedro lang ang nakatanggap ng susi na yun? Wala nang iba? Okay, yung binabasa mong kapatid ay patungkol ni Kristo. Siya po ang hari. Nakatanggap. Bro, huwag ka magsapaw. Tapos ka na kanina. Mag-resibo itong manok natin. No? So, ang tinutukoy dyan sa Isaias, yung hari. Hindi yun basta-basta. Diyos yan. At yung Diyos na yan ay nagbigay ng authority kay Pedro. Parang ini-equal mo si Pedro kay Kristo. Siya Diyos. Hindi ka-equal si Pedro kay Kristo. Siya po ay extension to the King, to Jesus Christ. So, ang presentation mo ngayon, parang si Kristo, parang equal si Kristo at si Pedro. Hindi po. Diyos ng mga Diyos si Kristo. At si Kristo, galing sa Ama, kung basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, Brother Jando. Basahin mo muna na yung binabasa niya, Brother Jando. Oh. Susundan ka namin. Okay, basahin natin yung sinasabi sa Isaiah 9:6. Ito, yung... 14 ba yun? 9:6. 14 siguro. Ano 9? Ito. Okay. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala
at siya'y tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito kapatid, ay propesya po ito patungkol sa anak ng Diyos. At hindi kapantay itong Pedro, si Kristo ay makapangyarihang Diyos at si Pedro ay just a disciple of Jesus. At yung mga organization kapatid, merong kahit yung mga barangay natin, merong leader, di ba? So lalo-lalo na sa iglesia na kanyang tinatag at i-establish niya. So meron ding primero ministro. So ang primero ministro, ang unang primero ministro na nakatanggap, walang iba, si Pedro. So hindi po yun. Yung interpretation mo na si Kristo ay nakatanggap din ng authority, siya ang source of authority, by the way, kapatid. Siya ang hari eh. Siya ang hari. Oh, siya ang hari. Oh. Magtanong ako sa iyo. Para sa iyo, Diyos si Kristo, di ba? Diyos si Kristo, pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. So ang aral nyo ay si Kristo ay ano si Kristo sa inyo? Diyos nga eh, Diyos siya, pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. Wala nakasulat. So hindi siya Diyos ng mga Diyos. So Diyos. Oh, So, Diyos siya. Anak siya ng so- Diyos. Kaya Diyos siya. Hindi siya Almighty. Ganun lang. Ay, hindi. Hindi siya Almighty. Paano magiging Almighty? May Almighty na. Hindi naman po pwedeng Brother Jando, yung patungkol ni Kristo sa pinadayag that He is Almighty, bro. Kailangan hanapin anong talata nga yung si Almighty. I-type mo muna, bro. Revelation Revelation chapter 1:18. 1:18. Basahin mo muna, bro. King James Version. King James Version, Revelation chapter 1 verse 18. Okay, ito ang sabi sa verse 18. I am he that liveth and was dead, and behold, 118 ba yun? Hindi. Sige. Wait lang ha. Hindi 118. I-search mo muna, bro. 1:8. What I mean is 1:8. 1:8. 1:8. I am Alpha and Omega, Omega. the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, To the come. Almighty. The Almighty. So it refers to Jesus Christ. Anong talata yun, bro? 1:8. Revelation chapter 1 verse 8. 8? The Almighty. Tanggap mo ba yan? Yan ang claim. Claim ni Kristo. I am the Alpha and the Omega refers to Jesus Christ. Revelation 1:8, King James Version. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon, nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Hindi naman si Kristo yan Sino yung Hindi yan darating, si bro? Kristo. Sino yung Sino darating, bro? Ang darating. Ang darating, sino yan? Ang linaw naman Sino yung darating, bro? Ako ang Alpha Bro, at ang sino yung Omega, darating? sabi ng Panginoong Diyos. Sino ang darating, Sabi bro? ng Panginoong Diyos. Bro, sino ang Ako ang darating? Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, Hindi yan si Kristo. At Hindi yan si Kristo. darating, makapangyarihan sa lahat. Hindi naman si Kristo Hindi makapangyarihan yan si sa lahat. Kristo. 7, brother. Sunod na. Hindi. Brother Bro, Darwin, basahin ko sa 7. Bro, dito mo, bro. Sige, basahin ko sa sa 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Sino yung pierced? Ano yung sa 7? Pierced. Basahin sa 7 sa Tagalog. He will come with cloud. Si 7. Kristo po yan. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya. Ano yung nangagsiulos? Magandang balita, Biblia.
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Sinong tinusok na darating, bro? Tatagis ang lahat ng lipi sa lupa. Sa bro, sa 18 bro, verse 19. Basahin mo. 1:18. 18 to 19. At Mm. ang nabubuhay, namatay ako, Mamatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon. Sino Okay, yan? ngayon. So it refers to Jesus Christ, kapatid. So yung Alpha and Omega, kapatid, Almighty po yun. Sang-ayon ka ba nito? Dahil itong buong talata, chapter 1, it refers to Jesus Christ. Alam mo ba yan? Itong sa number 7, ako naniwala ako si Kristo ito eh. Very good. Pero Sa 8, hindi itong sa number ka 8, manawa sa 8. imposible yan. Imposible. Inaamin na nga eh. Ako ang sulat ni Juan ha. Ayon sa sulat ni Juan, ako ang Basahin natin ng context, bro, kapatid. Sige. Magsimula tayo sa chapter 1. Sige, Verse basahin 1, bro. natin. Basahin muna natin na sa context, bro. Basahin natin ng context. Basahin na natin. Huwag mong interpret ang isang talata sa isang text lang, sa isang talata lang, at din marami mong basahin natin ng buong context para makita natin, maintindihan natin. So, bro, basahin mo. Context. From 1 to 18. Ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, sino nagpahayag nito? Si Patungkol Kristo. pala nito ni Kristo. Patuloy, bro. Si Kristo ang nagpahayag kay Juan. Sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga Alipin ng bagay, Diyos, ang mga bagay na malapit ng maganap. So, dito, bro, galing talaga. So, itong pahayag na ito, na sinulot ni Juan, ay pahayag patungkol ni Kristo. Tama, Patuloy. di ako totoo yan. Pinatotohanan Patuloy. ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita. So, it refers to Jesus Christ, ha? Yes, referring to It Jesus refers Christ. to Jesus Christ, the 7. Ang context ng talata ay referring to Jesus Christ. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. So, Na- ito, i-connect mo sa first chapter 1, verse 1. Anong sabi ni Kristo dito, bro? Sa chapter 1, Chapter atras mo 1, muna. verse 1. Ito ang pahayag ni Ang pahayag ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, itong buong context, bro, maintindihan mo kapag hindi ka mag-interpret ng isang talata lang. So, sabi dito, itong Alpha at Omega, it refers to Jesus Christ, makapangyarihan sa lahat, Almighty. So, contradict ito sa paniniwala mo. Sa pahayag mismo kay Kristo ito. Si Kristo na ang namahayag nito. Ako ay naniniwala ni Kristo. So, para sa'yo, hindi ka maniwala sa pahayag ni Kristo? Na siya ay Almighty. Tama naman itong nakasulat eh. Pero Bro, ang tanong ko ba? tama itong nakasulat. Hindi, Ang paniniwala ko bro, sagutin mo yung tanong ko. Yun ang pahayag ni Kristo sa talatang ito.
Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Kristo na siya ay Almighty? Hindi naman siya Yes to. or no? Hindi siya. I-atras mo sa Siya nga, 1. Ang sabi ni Kristo, babasahin natin uli. Ikaw Sige, mabasa sa chapter Hindi. 1, verse 1. Di ba sabi mo pahayag ni Kristo to? Yes. O, pahayag. Sabi ni Kristo sa Revelation chapter 1, verse 1, hindi ako nagsabi niyan. Kaya nga, pahayag ni Kristo to. Ito Yes. ito Ito na lang pahayag bro, na. Ganito na lang Hindi, bro, bro. Bulare. Ito na lang. Meron ka bang maipakitang Bible scholar bro na na yan ay hindi si Jesus Christ? Hindi ako naniwala sa Bible scholar, bro. Sige, dito na lang tayo. Hindi tayo mag ng Bible scholar. Ito ang pahayag ni Kristo, Brother Jando. He is Alpha